Alam niyo, isa sa mga naging wake-up call ko talaga was yung anak ko. Siyempre, lahat tayo makaka-relate, diba? Sinasabi nga natin, lalaban ako, lumalaban ako dahil sa anak ko. Karamihan sa atin, ganun yung thinking. Sobrang weak ko na nung time na yun eh. Parang, konting bagay na lang iiyak ako. Tapos syempre nakikita ng anak ko yung mga bagay na yon. And nababother siya. Syempre, "Mommy, why are you crying?" Gaganyan siya sa akin. Kasi yung anak ko maaga yan nagsalita. Siguro, it's God's will na maaga magsalita yung anak ko kasi napaka-pakialamera niya. Very curious siya sa akin kung umiiyak ako kapag yung ayaw kong bumangon. Yung "Wake up, mommy," gumaganon siya sa akin. So, doon ko na-realize na siguro, no, paano na lang yung anak ko kung ako, sabi ko, sa kanya ako kumukuha ng lakas. Siya, kanino siya kukuha ng lakas? How can she enjoy her childhood if ako mismo na somehow nakakapag-cause na ma-deprive siya dun sa happy childhood dahil nakikita niya akong umiiyak, ganyan, at clueless siya kung bakit nangyayari yung mga bagay na yon. Of course, I do understand. It's normal na ilabas mo kung anong nararamdaman mo. Dapat lang na ganun yung gagawin mo. However, kailangan isipin din natin na at the end of the day, yung mga anak natin, tayo ang pundasyon nila. If we are so broken, how can they build their confidence, their motivation sa buhay? Paano sila mangangarap kung broken, nagsimula sila sa isang broken foundation, parang ganon, 'di ba? Hindi man na-break yung family mo, pero kung nakikita ng anak mo how lalo na yung guilty ako dun sa part na minsan nag-aaway kami mag-asawa, ganyan, when she's around, ganon. Ang thinking ko noon, syempre, hindi naman niya naiintindihan yung mga bagay na yun, pero nararamdaman niya something is wrong. So, doon ko na-realize na sa buhay ng anak ko, sa amin siya umaasa ng daddy niya. So, kami yung leader niya, kami dapat yung mag-guide sa kanya. And whether we like it or not, we have to be responsible. Which is ang hirap nga kapag may pinagdadaanan ka. Naiintindihan ko yun, syempre, valid naman na may mga bagay na emosyon ka na napakahirap pigilan, ganyan. Unfortunately, bilang isang magulang, hindi mo pwedeng talikuran kahit man meron kang pinagdadaanan na sobrang bigat, sobrang sakit, hindi mo pwedeng talikuran or isang tabi yung pangangailangan ng anak mo, lalo na emotionally and mentally, yung mga bagay na yon nakakapag-cause ng long-term effect sa mga bata or yung iba siguro short term lang, ganyan. Alam niyo, share ko sa inyo, meron yung time na si Amira nun, ayaw niya na humihiwalay ako sa kanya. Ganyan. Ayaw niya na nalalayo ako sa kanya. Ganyan. May part dun sa growing up stage niya na takot siya na maiwanan ako. Kailangan kapag matutulog siya, nakayakap sa akin, nakatouch. Kapag nagising siya na walang daliri siyang hawak sa akin, ganyan. Takot siya, umiiyak siya na para bang iniwan mo. So, doon ko naisip na siguro feeling ng anak ko, may pakiramdam yung anak ko na na something is wrong at natatakot siya na maiwanan, parang ganun. Yun yung interpretation ko. Alam niya naman, feelingera ako, assuming, ganyan. Yun yung inassume ko. But anyway, so yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung part na yon ng journey namin. Masaya ako na na-overcome namin yon, and also happy ako na kahit papaano na-guide ko si Amira. Ngayon si Amira, very understanding, napakatalinong bata. Lahat naman yata ng mga bata ngayon, napakatatalino. Iba na yung generation ngayon. At 5 years old, nagto 2 digits na siya na addition, subtraction, mga ganon. Madali silang matuto, madali silang makaintindi, madali silang pakiusapan. Lalo kapag si Amira kasi lumaki siya na siguro part of it yun, no? Lumaki siya na nag-a-adjust siya. But somehow, malaki ang naitulong sa kanya yung lumaki siya na lagi ko siyang kinakausap na anak. Yung kinakausap ko siyang kumalma, I think isa yon sa mga bagay na natutunan ko noon, na nai-apply ko dun sa journey ko, na naituro ko naman dun sa anak ko, na sa ngayon nakikita ko na yung development sa kanya, kung papaano nakaka-affect sa kanya. And dun sa nangyari sa aming mag-asawa, masaya ako na medyo bata-bata pa nun si Amira, nung mga yung
climax talaga nung pag-aaway naming mag-asawa. Kahit paano siguro hindi nagtumatak sa utak niya. Ngayon kasi si Amira, sobrang naintindihan na niya yung mga bagay-bagay. Alam niyo ba na si Amira ngayon, kapag nag-aaway kami ng daddy niya, no, why are you fighting? Ganon. Siya nang nagsastop sa amin. So, at her age, alam na niya na kung ano yung tama, alam na niya kung paano niya kami pasasayahin, alam na niya kung meron kaming misunderstanding ng mag-asawa, alam mo yan, kunwari mag-I love you ako, ganyan, sa kanya, tapos sasabihin niya, dapat mag-I love you pa din kay daddy, ganon.